So update tayo dun sa nangyaring mga mass filing dito sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na sinimulan nung Lunes, no, nung June 16. Tapos kahapon, Sabado, June 21 na ginanap doon sa Pasay, sa PAOK, okay? Then may mga mahigit kumulang 100 katao ang dumulog at dumalo doon sa ginanap na mass firing kahapon. Pero bago ang lahat natin simulan, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo, ay pakilike na lang po ang ating video. Tapos pakishare rin yung mga videos natin dyan para marami pa mga OLA victims na matulungan at magkaroon ng idea kung paano harapin at paano mga balitang i-update ko sa inyo. Tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Okay, bago ulit natin simulan, shoutout muna doon sa mga lahat ng dumalo doon sa mass filing. Shoutout ko sa inyo, pero yung mga lumapit sa akin, medyo nahiya ako. Medyo lamang kasi yung pagiging introvert ko, okay? Kaya medyo naiilang ako pag gano'ng maraming tao. Medyo hindi ako komportable, pero sinasanay ko sarili ko, okay? Shoutout kay Ma'am Bluebell, yung kasama, yung humingi ng pagsabay sa akin sa guide, para ma-assist ko sila. Si Ma'am Bluebell, tsaka yung kasama niya na medyo nahuli, si Blink, at shoutout din kay Ma'am F.A. Eden. Okay, siya yung nagpapa-shoutout kahapon, okay? Yung iba, nakakalimutan ko, hindi kasi nakuha eh. Send nyo sa akin yung mga pictures natin, ha? Tapos sabihin nyo na, send nyo na ako sa messenger ko sa Facebook, okay? Then, simulan natin, no? Almost 100 katao dumalo sa mass firing. Yung mga mga complaint na yan ay iaakyat po kasi yan at iimbestigahan. I-consolidate po lahat ng mga complaints na yan, iisa-isahin po. Kaya kung gusto nyo ng resulta is medyo, sabihin natin medyo may due process po kasi. Sabihin medyo hindi ganun kadali at hindi po yun instant solution na mangyayari na bukas may raid agad. Hindi po yun ang nangyayari na. Lahat po yun ay i-compile, lahat yon ay titignan, lahat ay iimbestigahan, lahat ng mga ibinigay ng mga complaint, dokumento at mga katibayan ng mga ginawang harassment at mga paglabag sa karapatan ng mga individual na nagkaroon ng utang sa OLA ay pag-iisahin po. Tapos iisa-isahin lahat ng mga OLA ng mga may complaint. Pero mostly ito lang sabihin ko sa inyo, halos lahat talaga nung mga OLA na nirereklamo nyo na nada-download natin sa Google Play Store, almost lahat ay nandun po yung mga kino-complain ninyo. Okay? Kahit wala sila sa Play Store, kahit yung mga nasa websites lang, andun po. Kasi may mga in-assist din ako mga tao na kailangan kasi talagang ma-clear yung mga phones nila. Ako po yung nag-assist doon sa mga ilang mga individual na dumulog sa akin, lumapit sa akin, nagpa-assist din. Then, binura ko yung mga OLA nila, talaga as in, meron talagang lumalagpasan ng 20, mahigit, yung binura ko na isa. At yung complainant na to is a government employee. Medyo may kaya naman sa buhay, siguro, nagkataulan na kailangan siya ng pandagdag sa negosyo rin niya. Maliit na negosyo, okay? Kaya yung mga target ngayon ng mga OLA, maniwala kasi hindi na yung basta mahirap lang. Kahit nasabihin mo na wala kang trabaho, target din nila, di po ba? Yung sa huli kong pinakita sa inyo. And then, pati na yung mga talagang, pag nakita na lang, nakikita, kukuha nila yung info na maayos yung buhay, yung nang target nila, nabigyan ng malalaking halaga. Okay? Medyo iba yung estilo nila pag napansin nilang mas madaling takutin yung mga may pera na mga negosyante, empleyado ng bangko. So, totoo lang na-overwhelm ako sa paglapit sa akin ng mga ilang biktima na gulat ako may lalapit. Sir, na-call kita. Talagang, hindi kasi ako sanay sa ganun eh. Totoo lang, no? Kasi, introvert ako eh. Mas lamang pagiging introvert ko. Pero dahil sa mga paglapit nila, nagsishare sila ng mga problema. Yung isang shoutout po doon kay ma'am na hindi ko nakuha yung pangalan dahil nagdiretso na siya sa pagkukwento niya dahil pinapanood nga raw po niya ako. Shoutout sa'yo sa paglabas na sama ng loob mo para sobrang stress niya. Empleyado siya ng bangko. Okay? Legit. Hindi biro. Mukhang may mga kaya naman sa buhay. Nagkakataon lang na yung iba doon may magagandang estado sa buhay, yung iba doon na scam sa Telegram. Tapos ngayon, pinapainom na sa Telegram, ipapautang sa OLA. Ganun yung nangyayaring sistema nila ngayon.
Okay? Ganun ang style nila. Yung modus nila. Papainan ka sa Telegram, huramin ka, tapos makukuhanan ka na ng pera, tatakutin ka na, hanggang sa parang mangyayari is maghahanap ka ngayon ng uutangan, mapupunta ka sa OLA. Nagiging system sila ng modus. Tapos, itong mga OLA na ito, tandaan niyo ha, 80 to 90% ng nirereklamo nyo nando doon. Okay? Para hindi natin isa-isahin. Pero ang talagang hindi lang kasama, mostly na nakita ko at di ko nakita sa mga complaints is tala at bilis. Okay, i-expose ko na. Okay, yun lang halos yung talagang OLA na hindi ko nakita doon. Talagang asin yung complaints, napakakapal ng mga dala nilang mga screenshots na pinaprint. Okay, meron pa nga mga dumaloron, okay, na mga taga Mindanao, taga Sultan Kudarat. Talagang bumiyahe pa siya para lang makapag-file ng complaint. Kaya saludo ako ron sa babae siya na talagang pumunta pa rito sa Maynila para lang mag-file ng complaint, no? Pero hindi ko naman po kayo, hindi ko naman po kayo pinipilit na mag-file ng complaint kung hindi nyo kaya. Kung nasa probinsya kayo at hindi nyo kayang gumastos, is okay lang po. And then, kung nangyayari yung mga harassment sa inyo ngayon, is better na magiging advice ko, the best thing to do is huwag nyo na lang pansinin muna. As long as nakapagbayad naman kayo, lalo na yung mga nangyayari sa iba na halos na ibalik na yung principal amount. Kunwari, hulog-hulog na siya, nakapag-partial na siya ng halos same amount na. Pagka ganun, pwede nyo magpansin kapag nadidelay na kayo at naharas kayo. As long as naibigay nyo na yung principal amount, para sa akin, burahin nyo na lang. Yun ang may advice ko sa inyo. Kasi, tuloy-tuloy ang gagawin ng mga yan sa loob ng 4 to 5 months na harassments. Hindi ay kayo titiganin yan. Pati yung mga contacts ninyo, guguluhin ng mga yan talaga as in lahat. Pati yung mga mayor, yung mga office ng mga mayor, yung mga office ng mga barangay, lahat nga ng mga nakausap ko, pati yung mga sekretary ng mga kasama nila sa government, talagang pinagtatawagan. Talagang pinost, meron pa nga share din sa akin na pinadalhan daw siya ng Jollibee. Ewan ko kung Jollibee ba doon sa office nila, noong time na yun, wala siya sa trabaho. Pinadalhan sa work address niya na binigyan niya, pinrovide niya. Kaya please, maging maingat sa pag-uutang dito sa mga OLA. It's either para sa akin, is either registered sa SEC, nasa Play Store, nada-download, lalong-lalo na dito sa mga fly-by-night na mga OLA, yung mga hindi rehistrado, mas malupit yun. Kung itong mga rehistrado nga, malulupit na, paano pa kaya yung mga hindi rehistrado? Hindi po ba? At kung yung mga sandamakmak na mga text ninyo at update din, baka sa mga susunod na linggo, magkaroon sila ng mass filing sa Visayas at Mindanao. Mag-update naman si PAOK dyan, okay? Hindi ko lang sure kung kailan. Kasi uunahin muna yung mga nag-file dito sa office ng PAOK. Yun muna unahin, sa korte, pag-aaralan. Talagang sabi siya, medyo madugo yung labanan. Hindi ganun kadali. Kahit ako man, na, sinasamahan ko yung mga olabig. Sa totoo lang, I still have that trust na tutulungan pa rin tayo ng gobyerno. Pero hindi yan instant na parang humiling ka sa genie na, ayun pa, ayun na agad nangyayari. O kaya, may due process po tayo, tandaan po ninyo. Then ulitin ko lahat, halos ng mga OLA maliban doon sa binanggit ko na tala at bilis ang hindi ko lang nakita talaga doon sa mga complaint para may idea na kayo kung ano yung mga OLA na nasa under investigation po ngayon. Okay, sana nakatulong ang video ito at kapag karoon kayo ng peace of mind, huwag nyo na masyadong stressin yung mga sarili nyo, okay? So, pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.